Hello, so ito yung reading natin for air sign. Ako po pala si Madam P at simulan na natin ang iyong reading. For those of you na gusto magpa-personal reading, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam Space P, space pa sa dulo para mas madali mo siyang ma-search sa Facebook. And then ang aming TikTok, Unipre Unicorn Princess Tarot. Simulan na natin. Air sign, Knight of Wands and the Queen of Cups. Pagdating sa love or pagdating sa mga taong nasa isip mo, if you want to do something, nakikita natin na padalos-dalos ka dyan, ano? Ah, yung iba sa inyo pwedeng nagmadali pa nga sa love during your teenager years, no? Pwedeng ikaw ay masyadong naging mapusok. The Ace of Swords and the Knight of Pentacles, I can see a person who is slow. Medyo malaki ang pagkakaiba ninyo nitong person na to kasi with the Ace of Swords, iniisip or pinag-iisipan niya mabuti bago siya mag-take ng action sa mga bagay-bagay. The Seven of Wands, I feel like a lot of clearing ang ginagawa mo ngayon sa sarili mo or nangyayari, no? Like, pwedeng ang daming lesson sa buhay mo para hubugin ka sa kung ano ka dapat, nagiging mas okay or mas maayos ka na ngayon because of this. The Three of Wands, nakikita natin na nagkakaroon ka ng growth sa sarili mo because sa mga experiences na ito. The Sun and the Queen of Wands, nagkakaroon ng kaliwanagan na itong person to regarding sa connection ninyo. I feel like this person is hindi siya naging honest sa'yo sa simula because maaaring pinag-isipan niyang mabuti kung anong sasabihin or kung paano makipag-connect sa'yo. I like what I've told you, pwedeng yung connection ninyo, hindi kasi siya masyadong nagmamadali pagdating sa love. But kabaliktaran mo, kumbaga, as an air sign, para kang may wings, ano, gusto mo na lumipad, gusto mo nang gawin or mangyari itong mga bagay na nasa isipan mo. And the Sun is here, so nagkakaroon ng clarity ngayon ng person na ito regarding sa kung ano yung emotions niya towards sa'yo. The Three of Wands, nakikita natin, you're ready actually. I feel like naayos mo na yung mga dapat mong ayusin sa buhay mo, sarili mo. 'Di ba? Parang ready ka na tumanggap ng pagmamahal, ng relationship or connection kung kanino man. I'm not saying this person, pero you are this person that hulma or nahulma ka na sa uh, sa shape na kung saan okay para sa'yo. The King of Cups, I feel like you are someone na very lovable or madali kang mahalin eh. And you are the King and Queen of Cups. Mabilis kang mahalin kasi ganun ka kagaling or kaganda mag-handle or pagdating sa kung paano mo ipakita ang sarili mo sa iba. Nakikita nila yung qualities mo na kamahal-mahal talaga. Hindi ka mahirap mahalin. But with the Magician, I feel like this person wants to show you his or her true feelings. Kung mangyari na itong death card, which is Scorpio energy, maybe some kind of transformation sa buhay mo. If something na mag-end, parang itong person na to, gusto kong mag-offer ng something sa'yo or magbigay ng, you know, willing to wait naman ako. But I want you to end itong mga bagay na dapat mo munang i-end sa buhay mo. So, it feels like ikaw ready ka na, pero may mga nakikita pa rin itong person na to na dapat mawala or matapos mo na in order para sa kanya na makapag-offer sa'yo. The Four of Pentacles, the High Priestess, and the Fool. Mahalaga ka para sa person na to. I feel like mahalaga ka, importante ka yung connection, yung spiritual connection sa inyong dalawa. Kaya nga willing siya mag-take ng risk. Pero pinaka-importante para sa person na to is the Tower. Na parang kailangan mo na mag-end yung mga bagay na dapat mo na talagang i-end completely. Dahil hanggat hindi ito nag-i-end sa buhay mo, I don't feel like nararamdaman ng person ito na possible ang pakikipag-connect sa'yo. Okay? This person wants to be by your side.
Gusto niya nasa tabi mo, magkasama kayo. But with the Queen of Wands, parang, paano ito magiging possible? You're still not clearing everything sa buhay mo. And with the Knight of Wands, gusto mo na fast action, mas mapapabilis lang yung action if you will start working on this ending na maaaring nabanggit or nasabi na nitong person ito sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto niya mag-end or dapat mag-end sa buhay mo. It's just that part of you is like hindi mo ini-embrace yung ending, but rather maybe you are waiting for this person na siya yung mag-clear nung mga hindi mo na clear sa buhay mo, which is walang enough na kakayahan nitong person na to do that. You are the only one na makakagawa ng mga bagay na yon, di ba? Ang magagawa lang ng person nito is to wait. And ayaw niyang makasira sa'yo or ayaw niyang masira ka. So that's why may mga importanteng bagay na hinahayaan niyang ikaw ang magdesisyon, ikaw ang gumawa. Dahil mas mabuti ito ng ganito para sa kanya. I feel like this person is really attracted sa'yo physically and nakikita ka niya as someone na really glowing, marami kang qualities na not only emotionally ka mahal-mahal ka, but physically ka attract ka para sa kanya. Okay? And this person, there's a lot of offer. I can see a lot of offer mula sa kanya. Pero yun nga, naghihintay siya ng tamang timing para maibigay itong mga offer na ito para sa'yo. At yung tamang time dito ay pag natapos na ang mga dapat matapos sa buhay mo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.